Hello guys, ito na ang inyong Inday Jen. Tapos na tayong magkuskus. So relax muna tayo habang natutulog pa ang ating mga kaamuhan. Ayan, suklay-suklay muna tayo at nang tayo naman mukhang fresh pa rin kahit na puro ano na tayo. Nagkadarong singot na tayo sa ating mga gawain dito. So, ayan, update tayo sa buhay ni Inday sa abroad. So, nakakain na tayo, maski ang ulam natin ni toyo't suka lang at saka sili, bahog sa kanin. Ganyan talaga minsan, hindi minsan, madalas, para-paraan yung ating pagkain dito sa abroad. Kung hindi kubos at tinapay, ayan, ako mahirap talaga pagka puro lang tinapay, inaandaran tayo ng acidic. So, iwas-iwas tayo sa puro tinapay o kubos. Kaya tayo pwede naman tayong magluto ng kanin, kahit kanin lang, Diyos ko. Minsan bahog gatas, bahog tubig na mainit. Ganyan na lang ang ating niraraos dito. Nung nakaraan, nagpunta tayo sa grocery, sumikreto tayo ng kuha ng soy sauce, ayun, di ba? At kahit ganun lang, toyo na lang, lagyan natin ng lemon sa sili, pwede na nating isahog natin sa kanin. Ayan, sarap na rin ang kain namin ng Nepal. Nakasama ko, nagustuhan na yung toyo, wala daw sa kanila yun. Kaya sabi ko, pag uwi mo sa inyo, maghanap ka na ng soy sauce kung meron sa inyo. Sabi nga niya, oo nga wala to sa amin, hindi ko alam to, pero masarap pala. O pwede ng pangraos, diba, pangsabaw sa kanin. O diba, ganun na lang. Akala siguro ng karamihan pagka-abroad ka is masarap ang mga pagkain. So ang pagkain dito araw-araw is manok. So parang nakakaano ng kumain ng manok araw-araw. Kung hindi manok, itlog naman. Diyos ko po, tubuan na tayo nito ng pakpak. So, ginagawa ko, pagka meron naman silang gatas, fresh milk, iniinit ko na lang yun. Tapos sinasahog ko sa kanin. Lalagyan na lang ng kunting asin. Kung magsawa ka naman sa asin, di asukal naman. Ganun na lang para-paraan. Para maiba-iba. O kaya naman merong pipino, ayan, lagyan lang natin ng lemon at saka asin, paminta, pwede na, idaos na ng ulam. Ayan, basta hindi lang mapasma, kasi ang hirap pagka nagkaroon ka na ng sakit sa bituka, diba? Sus, ako nga pagka nalipasan ng gutom, talagang umaandar. Diyos ko, nagsusuka ako dito, maghapon, magdamag, minsan ganun. Ang ginagawa ko na lang, wala namang ibang gagamot kundi sarili lang din natin. Kaya kahit na lupay-pay na ang inyong Inday, higop ng tubig na mainit, saka kanin na bahog tubig na mainit, ganun na lang ang ginagawa ko, Diyos ko, para mabuhay. Ganun talaga ang sakripisyo dito sa abroad. Parang napakasarap pag nasa abroad, nga, pero hindi lang alam. Talaga pagod, puyat, at grabe ang hirap sa pagkain talaga. Diyan talaga ang unang-una talagang problema. So kung wala nga ako dito, yung mga kasamahan ko, sabi nila, kung wala ka ay matagal na kami nagpaalam dito sa bahay na to, at Diyos ko, pasma talaga abutin nila. At pasalamat sila at nandito ako, niraraos ko sila. Kumbaga, yung pagkain ko, isinishare ko pa sa kanila. So, malaking kaluwagan sa kanila yun. Ayun, buhay daw sila hanggat nandito ako. Kaya, so, yan lang atong kwento ng ating buhay dito sa abroad. So, until next my vlog, God bless, bye-bye.